good morning. Opo, opo. Teka, yung tanong ko po, ito bang ating pagtaas po ngayon ng presyo sa diesel at saka sa gasolina na 1 peso and 80 centavos, sa kerosene ay 1 peso and 50 centavos. May kinalaman na po ba dito yung nangyayari po dyan sa Middle East, Atty. Abad? Ito ho'y mayroon na ho talagang kinalaman sa nangyaring gulo since June 13 and even before that. In fact, last week, Sir Melo, from Monday to Friday last week, wala na hong hinto yung increase. Nagsimula tayo, for example, sa gasoline at 76 US dollar per barrel. By end of Friday last week, nasa 83 na ho ang Uy, 76. ang laki ng inakyat Mataas ho talaga ang inakyat. In the case ng diesel, 82 nagsimula nung Monday last week. Opo. Nag-end siya ng Friday by 88. So, averaging around 6 US dollar per barrel ho ang in-increase. Nako, Diyos ko po. Ano batayan ninyo dito, Atty. Abad? Yan ba yung Brent o WTI? Ito'y MAPS price ho MAPS. ang ating ginagamit. Opo. Ito ho ang malapit sa atin dito at this is based on the monitoring sa Singapore, no? Opo. Yan yung mga ang tawag dito, refined na po tama ba, Atty. Abad? These are, ang sample ko ho, gasoline and diesel. Opo, opo. Teka, merong isang balita na nung isang araw po ito, 17 ngayon pala to. At 2 hours ago, lumilitaw na medyo bumagsak daw ng $1 per barrel ang presyo ng oil dahil yung Iran ay gustong magkaroon sila ng tigil putukan with Israel. Yun ba mga ganong klase po ng development makakatulong po para bumaba, makabawi yung ating presyo ng produktong petrolyo, Atty. Abad? Malaki ho ang tulong na yan. Gusto lang ho natin matingnan yung anggulo, Sir Melo, na wala naman ho talagang supply disruption na nangyayari. Opo. So, to date, speculative ho ang mga increases na to. Kaya kung meron hong ganyan ang mga effect sa mga statement na yan, ang malaking effect ko dyan ay pakalmahin yung speculation. Opo. So wala hong actual supply disruption ng oil. Ang target ho ng Israel is nuclear facility at saka missiles factory. So wala hong tinarget na oil field para ho mabalam yung ating supply ng oil. And to note, ang Iran ho is supplying to the exporting to the global market around 2 million barrels per day, and that's around 2% ng global supply on a daily basis. Hindi naman tayo bago dyan sa 2 million. Dati na ho nag-production cut ang OPEC Plus. Opo. Yung OPEC 10 ng 2.2 million. In fact, that was an aggregated volume na umabot na halos ng 5 million. If you remember, Sir Melo, umabot ho tayo ng 85 to 90 US dollar per barrel ang oil. Ngayon nasa 75 ho tayo, 76. So if at all, kung may effect ito na actual supply disruption, baka bumalik ho tayo sa dati na nating mga 85, above 80. But for now, sabi ko nga, ang Dubai ngayon ay umaabot ho tayo ngayon ng sa Monday ngayon nasa 72 pa nga lang, 89. So medyo malayo tayo sa nangyari sa effect nung production cut before. Hindi bago sa atin yan. So kung merong actual na mangyayari na production cut, sabi ko pa nga from 73 baka umakyat ho tayo ng above 80, no? And we've done that before. Ito ho yung time na ang gasoline price ay umaabot ho ng 70 and above, nasa nearly 80 peso. Ngayon po, if you look at the January 2025 na gasoline, nasa 70 yung nagsimula, 68. Ngayon nasa almost 51 na lang ho tayo, no, sa common price. So medyo may room for improvement tayo kung sa prices, increase sa price. But hindi ho bago sa atin itong sitwasyon. So 2 million is just 2%. Masama lang ho talaga sa atin kasi
matagal-tagal na tayo nakaranas ng mababang price at gusto sana natin tuloy-tuloy, but these are uncontrolled na mga pangyayari na nangyayari ngayon sa side ng Middle East. Opo, lalo pa, sabi nyo nga po, wala namang production cut po. Pero yung mga speculator at saka ay nandyan at nakikita nila. Meron nga nagsasabi po, sabi no isang analyst si Misuho, Misuho analyst Robert Yoger. Yun daw mga trader ngayon talagang ang tingin nila itong broader regional war would threaten energy infrastructure. Pero ngayon sabi nyo nga wala pa naman po, di ba? Sir Melo, sa history natin, kahit anong gulo natin sa side ng Iran, no, be specific lang tayo sa Iran, Opo. hindi naman nagkaroon ng Persian Gulf problem. Yung threat lang nangyari nung una, but it was never followed through with an Opo. actual blockage. Yan ho ang malaki talaga dyan kasi the 6-7 major producing countries ng OPEC 10 galing dyan sa Persian Gulf, magpuproduce yan ng around 20 million barrels per day. So Malaki it's yun. around 20% of the global supply. Opo. Malaki po talaga yan pag nagkaroon ng problema ang Strait of Hormuz, no? But at this point in time, malayo pa ho tayo dun sa blockage Opo. na pinag-uusapan. So this is for the meantime isolated ho sa Iran at for the meantime isolated at hindi affected yung oil supply. Opo. Pang ilan ho bang Iran sa malalaking mga oil producer? Mga fourth yan among the OPEC plus Opo. 2 million. If you compare the supply from, for example, Saudi producing around 10 million a day, US 13 million, medyo malayo ho ang Iran dun Opo. sa mga ranking na yon. Opo. Kaya lang po, panay ang palipad ng mga missile ngayon. Baka sa hindi sinasadya na pagkakataon, baka hindi lang yung mga military facility ang tamaan, baka yung mga oil well ang tamaan. Yes. Opo. So affected, kung sabihin natin lahat ng 2 million barrels per day ang mawala, Opo. from 72, again, nangyari na yan dati, 2.2, nawala ang production cut ng buong OPEC. Umakyat ho tayo above 80. Ngayon, nasa $73 per barrel. Ang Dubai crude, so aakyat ho tayo ng 80. Ganyan ho ang nangyari before. Nung mayroon tayong kaparehong experience na nawala ang 2.2 million barrels per day. Opo. At meron naman tayong ibang mapagkukunan po kahit mawala yung supply na yan sa Iran. Ano po? Of course, ang inaasahan ho natin ang other member countries ng OPEC kasi sila ho talaga ang mai-spare. We could hope for kay US and Canada, for example, and South America like Brazil. Yun nga ho, malaking parte doon sa malaki sanang supplier na on sanction ngayon ay yung si Venezuela. Sana mapag-usapan yan with US kasi US is also implementing sanctions. So Venezuela is supposed to be a supplier also of oil. Opo. Na pwedeng pamalit. Opo. Attorney Abad, sa next week po, ano ang inaasahan po natin? Anong projection natin? Meron ho tayong inaasahan pa on the onset ng speculation na malaki ho ang agam-agam natin na magkakaroon pa ng kasunod na increase. Yun nga lang, Sir Melo, no, pag hindi ho ito supported ng isang actual supply disruption, the market will correct itself. No, hindi gaya ng nangyari before. Yung if you remember March, April 2024, nagkaroon din sila ng missile exchange, no? Nag-increase ho din tayo noon mga 2 to 3 weeks, but later on nakaranas ho tayo ng mga decreases kasi wala ho namang may hangganan lang din ho ang speculation. Kung sabi nyo, wala naman pong oil supply disruption, mga gaano po kaya next week ang pwedeng itaas sa gasolina at saka sa crudo, Attorney Abad? Sir Melo, hindi ho tayo sigurado pero ngayon umabot ho tayo ng mga 1.81 peso and 80 centavo on the average. We hope na mas mababa ang magiging increases kahit may increase. At lalong bababa sa mga following weeks na
or otherwise baka nga mag-correct na ang market at mag-decrease naman, ibalik uli ng market yung mga speculative increases na yan through actual decreases ng prices. Apo. Ang magandang balita ngayon sa namomonitor natin, Attorney Abad, wala pa daw hong key o major oil export facility ang tinatamaan. Yeah. Yung Karg Island doon sa Iran, hindi pa ho pinagdidiskitahan ng Israel sa ngayon. Yep. Opo. Yes po. Opo. Sige po, Attorney Abad, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga ho sa inyo.